Maglalagay ng kaunting pagbabago ang Bureau of Quarantine o BOQ sa screening questions na kailangan sagutan sa e-travel form ng mga biyaherong papasok sa bansa. Ang hakbang na ito ay upang maiwasang madagdagan ang bilang ng mpox cases mula sa ibang bansa, partikular na ang Clade IB. Ayon sa Department of Health o DOH, kung oo ang isasagot ng biyahero sa tanong na kung nagkaroon sila ng sakit sa nakalipas na 30 araw, kakailanganing mamili sa drop-down list kung may rashes, vesicles o blisters. Kailangang sagutin ito ng tapat ng biyahero. Samantala, nilinaw ng DOH Region 7 ang kumakalat ngayon sa social media na mayroon ng kaso ng mpox sa Central Visayas. Nga naanay sa mga social media posts nga nagkalat nga naatay mpox diri sa Sugbo, wala pa ta naatay mga suspected cases. Again, in surveillance naatay gitawag nga case definition nga kung mapasok na siya sa case definition nato, himuon nato na siya nga ingon suspect case. Now the confirmed case needs a confirmation, laboratory confirmation. Ayon kay Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Regional Epidemiologist ng DOH-7, hinihintay pa nila ang resulta sa mga nakuhang sample mula sa mga individual na pinaghihinalaang dinapuan ng naturang sakit. Ayon sa ulat ng kagawaran, ang mga suspected cases ay 2 babae, 2 lalaki na edad 18 hanggang 80 taong gulang, habang ang isa ay inaalam pa ang impormasyon. At sinasabing ang mga ito ay walang travel history. Mga suspect cases na siya. Unya ang kanang mga 5 kabuok, mag-iingon nila, informed ang atong LGU ana o nagsigi na pod sila pagahimo sa kanang mga efforts to control sa pag-spread sa kana nga virus, if ever monkeypox man gyud na siya gani nga virus. If not, it could have been any other infection na naa sa komunidad. Bukod sa monitoring at surveillance, may contact tracing sa mga miyembro ng pamilya at mga taong huling nakasalamuhan ng 5 suspected cases sa rehiyon. Babala sa publiko na agad magpakonsulta sa doktor kung may napapansing sintomas sa katawan na maiuugnay sa mpox. Ganon din ang pananatili ng maayos na hygiene. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.